Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang tungkol kay Ampera or AMP. Yan, isa po itong requested na topic kung saan ay ito po ay ating i-review at aalamin kung ano nga ba ang meron dito kay Ampera. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, dito po tayo kay CoinMarketCap at ngayon ay siya po ay naglalaro sa presyong 0.01294. Ayan, nagbabago po yan. Nitong nakalipas na araw ay ayan, ang laki po ng kanyang naging paglago. Umaabot po ng 142.60%. Nitong nakalipas na 7 araw ay 163.38% at nitong nakalipas na buwan ay 253.38%. Kaya ayan, ang laki ng kanyang gain. Ang kanyang market cap ay nasa $548.07 million at ang kanyang trading volume ay nasa $1.31 billion. Kaya yan, laki po ng kanyang trading volume. Siya po ay gumagamit ng Ethereum, Solana at saka Near. Yan, gumagamit po siya ng tatlong mga network. At meron po siyang star rating na 3.4 kung saan ay binigyan po ni Cyberscope ng 3.6 na star rating at saka 3.1 naman po kay Certic. Kaya ayan, yan po si Ampera. Ito po yung kanilang website. Ayan, a new era of payments. Yan po yung kanilang feature dito or pinaka utility. Yan, isa pang payment system. At ngayon ay pagdating naman po sa aking review ay aking napag-alaman na itong si Ampera ay meron po siyang layunin na i-facilitate, mag-facilitate ng mabilis at saka mas secure o ligtas na transaction sa parehong fiat at saka digital currencies. At ayan, masasabi kong meron po siyang tatlong magagandang mga features dito. Kung saan ay ang unang-una ay meron po siyang mabilis na transaction. Yan, ang Ampera or AMP ay gumagamit po siya ng collateralized payment. Yan, para i-enable ang mabilis po niyang settlement times or transactions para po sa mga merchants at saka consumers na gumagamit dito. At yung pangalawa ay meron po siyang reduced fraud risk. Yan, sa pamamagitan po ng pagiging isang collateral ay si Ampera ay meron po siyang kakayahan na pigilan ang mga fraudulent transactions. Yan, yung mga panloloko. Kaya syempre ang magbe-benefit po rito ay yung mga merchants. At ang pangatlo ay meron po siyang growing ecosystem. Yan. Mukhang patuloy naman po na lumalago ang kanyang ecosystem. Siya po ang kanyang Flexan network ay gumagamit po ito ng Ampera or AMP. At ito po ay nakikipag-ugnayan or nakikipagtulungan sa iba't ibang mga businesses para i-integrate ang kanilang payment system na ito. Ngayon ay yung nakikita ko po na medyo parang drawback natin dito kay Ampera ay unang-una ay meron po siyang limitadong adoption. Kaya ayan, kailangan po na magkaroon ng widespread adoption ang Flexan network ni Ampera at saka itong si AMP. Ayan, Flexan network at ang Ampera. Ayan. Dahil sa pamamagitan po nito, kung pag nagkaroon siya ng widespread adoption, ay dito po niya makakamit ang kanyang full potential. At maliban po rito ay dahil sa limitado pa lamang yung kanyang adoption ay ayan nga, meron siyang pwede po siyang makaranas ng matinding price volatility. Yan, kung pag sinabi po nating price volatility ay posible po siyang makaranas ng malaking pagbabago sa kanyang presyo. At napaka-risky po ito para sa mga long-term investors. Yan.
Parang yung risk po rito ay kung bumagsak po ito ng napakalaki. Yan, mabuti sana kung pagbigla itong aangat. Kasi kung pwede po itong bumagsak ng napakalaki, ay pwede rin po itong umangat ng napakataas na presyo. Kaya syempre, wala pong problema kung bigla siyang tumaas sa napakataas na presyo. Yung problema po rito para sa mga long-term investor o yung risk ay kung bumagsak siya sa napakababang presyo. At syempre, ang feature naman ni Ampera rito bilang isang payment system ay marami po siyang mga kakompetensya. Maraming mga ibang mga projects na rin na kung saan ay yung kanilang layunin ay para isolve ang ganitong kaparehong problema. Kaya ayan, sa kabuuan ay masasabi ko naman na si Ampera or AMP ay isa pong promising na project kung saan ay nakatutok po ito sa pag-i-improve ng efficiency at saka security ng mga transactions para maiwasan po ang mga panloloko. Ngunit, yan, masasabi kong nasa mga early period pa lamang po kasi siya at mayroong mga kailangan po nating i-consider na mga risk dito. At maliban po rito ay ayan, kailangan pa nating magsagawa rito kailangan pa kung kayo po ay interesado rito kay Ampera or AMP ay ang aking payo ko po rito ay kailangan pa ninyong magsagawa ng additional research, yan, or do your own research dito para kayo po ay magkaroon ng mas matatag na investment decision po rito para kay Ampera. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.